Welcome back to another vlog! Kamusta kayong lahat? Nagawa ako ng breakfast ni Papa Dave. So ito yung nabili namin sa Costco nung nakaraan. And kailangan namin kainin yan before siya manigas. So ang way para hindi siya manigas, kailangan naka-sealed siya ng properly. Kasi pag nahanginan siya, naninigas siya. So isang slice lang ng baguette yung ating ito toast. Kasya ba to? Hindi kasya, best friend. Hindi siya kasya. Tay lang. Kasi gusto ni Papa din kalahati lang. Ito maliit. Akin na lang. Kakainin ko maya-maya. Toast tayo. And we will add some alfalfa. Kunti lang. Kunti lang na alfalfa. Masarap to sa sandwich. So, nung pumunta kami sa... Saan ba yun? Yung pinuntahan namin. Ito yung isang ingredients nila dun sa sandwich na nakain namin ni Papa Dave. So, nakakaloka lang kasi kunti lang yung nilagay. Sana marami. Kaso nga lang, syempre mahal to eh. Mahal tong alfalfa. Depende kung saan nyo siya bibilhin. Ang nakuha ko pala is yung organic. Di ko napansin. Kasi iba ang presyo ng organic sa regular. Hugasan ko lang ng slice to. So, simple lang tong breakfast ni Papa Dave. Lalagyan ko lang siya ng cream cheese. Dapat to eh, ano ba yung isang cheese? Basta meron pang cheese na mas masarap kaysa cream cheese. So, ito yung meron ako. So, kung ano yung meron ako dito sa bahay, yung gagawin natin. So, lalagyan lang natin siya ng prosciutto. Wala din akong paletos-letos dito. Maganda sana kung arugula, yung ilalagay na parang lettuce niya or green something sa sandwich. Ayan. So, nabili ko to kahapon. Alam nyo, ang masarap na prosciutto is nung pumunta kami ng Barcelona. The best. Sobrang sarap. Hindi na ako makakahanap ng ganun kasarap. So, yung sandwich na kinain namin dun sa may Skytrain or train terminal. So, yung last time na, yung papunta na kami ng Leon. So, may nabili kaming baguette na meron lang ganito. Walang ka-sauce, wala siyang mayo, wala siyang anything. Prosciutto lang, the best. The best sandwich na kaagad siya. So, anyway, masarap din naman to. Pero mas masarap yung sa Barcelona. So, kung babalik kami sa Barcelona, yung pagkain sa Barcelona talaga yung babalikan namin. Sobrang sarap. And of course, yung mga nila, tourist spot. Pero, sobrang daming tao dun, no? Sa Barcelona. Grabe, kahit sang sulok. Grabe yung tao. Yung parang, hindi na uubusan. Kailang, kunin ko lang yung ating bread. Mainit. Ayan, tayo lang ibaba ko kayo para makita nyo yung ginagawa ko. No? Baba natin yung camera. Ayan, o diba? O, tabingi pa kayo. Okay lang yan. Okay lang daw yan. So, I will add a little bit of olive oil. Kunti lang. Hindi nyo kailangan gawin to, pero lalagyan ko na rin. And then, spread tayo ng konting cream cheese. Ay, parang matig... Ay, di naman. Kasi baka mamaya maano yung ngipin ni Papa Dave. Ayaw mo naman. Ayan. Okay, tapos lagyan natin ng konting 3 pieces na lang ilalagay natin. O, diba? Simple. Simple but delicious. So, tapos lagay natin yung ating alfalfa. Ayan. Ayan na. Diba? Breakfast na yan. Perfect. Pwede kayo maglagay ng dito, no? Pangalan nito. Lagay tayo ng konting black pepper. Para may lasa siya. Lemon, pwede din. And pwede rin kayo maglagay ng glaze ng konting balsamic vinaigrette dito. Tayo lang maglagay tayo ng slide. Slice ko lang siya para hindi mahirapan si Papa dito kainin. Ayan. And we will add a little bit of
Balsamic. Para meron siyang sweetness. Kasi sweet tong balsamic na to eh. Ayan. Para mag-balance. Sweet and sour. Okay, that's it. Ito na yung sandwich ni Mr. Charan! O, diba malaki yung plato? Ayan, kain po. Pakainin ko lang siya. Hindi ko alam kung aalis ba siya or what. So, ayan. The best sandwich. Bye, love, love. I miss you so much. I miss you so much. Stop it! I have camera. Oh, you have a camera? Oh, okay. Go ahead. Act natural. Are you gonna bring anything else? I forgot something. Oh, do we need to sign the paper for Nicole or no? Yes, yeah, so that's good. Are you coming home first before you meet? I just messaged him, so I don't know. Sometimes, well, I do have to bring a car home, so I guess that's a yeah. Okay. Yeah. Bye. Have a good day. It's cold out. Yeah, I know why you're wearing just hoodie. Because I thought about it, and I was going to walk to Digitech. Yeah. And Digitech is actually the digital technique of the. I think this is a warmer hoodie. I guess. Sticker. Quicker, bigger, upper. Bye. Bye again. Bye. Bye. Welcome back to our kitchen, mga kalalabs. Time check. It's already 2:33 ng hapon. Hindi na ako nakapag-update after kung nagbabay kay Papa Dib kanina. Meron akong ginawa na work. And then, nag-try din akong nag-edit ng vlog. Pero hindi ko siya natapos. So, bukas ko na lang siya tatapusin. So, now, we are back to our kitchen again. So, maaga ako magluluto. Kasi may lakad si Papa Dib mamayang around 6 PM. So, uwi siya ng maaga dito sa bahay. Sabi niya, imimit niya daw yung kanyang friend na ka-work niya dati. So, sabi ko, okay, magluto na lang ako ng maaga. So, magpiprepare ako ng Thai glass noodle salad. So, pakita ko sa inyo kung paano natin siya gawin. Sobrang dali lang naman to. Sobrang dali. Ay. Ang hirap maging maliit. Oo. Kaya nyo itong gawin. So, sobrang dali lang. So, meron akong ingredients dito. We have ground pork na nilagyan ko ng fish sauce. Kunti lang na fish sauce. Siguro mga, dahil marami to, nasa mga 4 tablespoons, sorry. So, ayan, minamarinate ko lang siya. And then, gumawa ako ng dressing dito. So, meron tayong nilagay na lime. Naglagay din ako ng sugar. You can use brown sugar, white sugar, kahit anong gusto nyo dyan. Tapos, nilagyan ko siya ng garlic at saka ng sili. So, yun lang yung nilagay ko dito. And, ano pa ba yung sabihin ko? So, kung gusto nyo mas malasa pa siya or mas authentic, pwede kayo maglagay ng coriander or parsley. So, ayaw ko ng coriander kaya hindi ako naglagay. This one is enough. Perfect na siya sa akin. So, ayan. Ganyan yung ating pa-salad dressing. And then, carrots. Maglalagay din tayo ng carrots. And then, ano pa ba ilalagay ko? Lalagay din ako ng tomatoes. Tomatoes? Tigas, no? Tomatoes. Gusto ko tong tools na nabili ko. Ayan, oh. Madali lang siyang, gamitin. At gutom na rin ako. Oo, kasi, ang kinain ko lang today, kanina, breakfast. Si Papa Dib, ginawan ko siya ng sandwich. Ako naman, kumain ako ng, ano ba yung kinain ko? 2 itlog. Kaya, maaga na rin akong, kakain. Kwento pala ako sa inyo, no? Naloka ako dun sa, naawa ako. So, sikat na vlogger to eh. Yung, basta nakakasad. Kasi, biruin mo pinaghirapan niya tapos kukunin mo. At ang masakit pa dun, kapatid mo pa ang di ko lang masabing ninakaw. Kapatid mo pa ang manluloko sa'yo. Pagdating sa pera talaga, wala ka nang pwedeng pagkatiwalaan sa mundo. Kahit kamag-anak mo. Buti na lang yung mga kapatid ko, hindi ganyan. Kasi, alam mo yun, grabe, binigyan ka ng trabaho. Yung taong nagbibigay sa'yo ng trabaho, na parang siya na rin yung nagpapakain sa pamilya mo.
Mabait yun eh. Hindi ko nababanggitin yung pangalan, no? Pero I know you know kung sino siya. Kasi all over social media, andyan siya. Yung yung experience niya. Shinare niya kasi. Tapos, ikaw na nga ang mali. Ang magsasorry pa, yung ginawan mo ng kasalanan. Ano kaya yun? Kaloka. Kaya minsan talaga, mahirap magtiwala. No, mga kalalabs? Mahirap magtiwala pagdating sa pera. Kasi marami talagang tao ang gahaman sa pera. Gagawa ng paraan para masira ka. Gagawa ng paraan para, alam mo yun, kaloka. Malaking halaga din yun ah. I believe it's 2.5 million and then 500,000. So, total 300 million. Pinaghirapan niya yun tapos ganun lang. Ay, naku. Sana maayos nila ang kanilang problema. We should not take advantage of our sisters or brothers or family na nagtatrabaho sa ibang bansa. Okay? Dapat matuto din tayong tumayo sa ating sariling paa. Kasi hindi nyo alam kung gaano kahirap. Malayo ka sa pamilya mo, pinagtrabahuan mo yung mga bagay-bagay. Hindi naman lahat ng bagay dito sa abroad is masarap. 'Di ba? Hindi lahat ng bagay is sacrifice. Everything is sacrifice para sa mga OFW. Siyempre, ililib mo yung family mo behind. Yung mga pagkain na gusto mong kainin at tinitiis mo para lang na hindi mo makain kasi tinitiis mo para lang sa pamilya mo. May maibigay ka lang sa pamilya mo. 'Di ba, mga kalalabs? Kaya respect. Respect naman sa mga kapwa nating mga OFW. Respect, love the hard work that they do. 'Di ba, mga kalalabs? Kasi hindi ganun kadali. Grabe. Nakawan ka, sariling kapatid mo. Di ba kayo kinakalab. Di ba tumatas yung balahibo nyo? O, yun na yun. Di ba tumatas yung balahibo mo, girl? Sarili mong kapatid. Siya ang nagtayo ng negosyo, nagbigay ng pera, tapos ilukuhin mo lang. Kaloka ka. My G. Nako. Kaka-stress. Di ba, mga kalalabs? Let's pray for them na sana maayos nila. Ang mali lang talaga is pinangalan yung company, yung yung lahat dun sa kapatid. So, lesson learned. Huwag kayong magpapangalan ng mga properties, business, bangko nyo sa mga kahit sino. Di ba? Kahit sino pa yan. Kahit kapatid mo pa yan. Depende na lang kung yung mga kapatid mo is kagaya sa kapatid ko, mga kapatid ko, no? Nawala na sila, talagang kung ano yung sinabi ko, yun din yung ginagawa. Kung ano yung binigay ko, yun din ang ginagawa. So, anyway, na-share ko lang. Never betray your family. Okay? It's your family. Sarap ng carrots. Hindi ko yung tatapon, kakainin ko siya. Okay. Mag-slice din ako ng, may shallots ako dito. Iba-iba kasi ang onion. Yung shallots, ito yung lasuna sa Pilipinas. Okay? Diba? Correct me if I'm wrong, no? Lasuna. Ito yung hinahalo ng mama ko pag gumagawa siya ng pickles. Diba? Ang sarap ng carrots. Okay. I-slice ko to, ibabad ko sa tubig. Kasi, para hindi siya masyadong strong. Baba ko na naman kayo kasi baka mamaya magalit kayo sa akin. Hindi nyo nakikita yung ginagawa ko. No. Manunod ako ng Showtime. Nakakatawa yung nila ngayon. Yung kanilang segment. Tagal ako hindi nakapanood ng Showtime eh. Kaya manunod tayo ng Showtime. It's showtime. Alam niyo si Ubi, medyo siya ngayon. Ewan ko, para siyang ngayon. Parang siguro malamig. That's why. Kaya siya medyo tawag dito. Talang slicing ko yung ganyan.
Parang siyang gloomy din. Gloomy din si ube. Don't you remember, baby? Kia, there you go. Tapos babalik sa tubig. Sakit sa mata. There. Slice tayo ng kamatis. Yan ang hugasan ko ng slice. Mahilig ako sa kamatis. I love kamatis. Ang dami naman. Ayan. Cherry tomatoes yung gagamitin natin. Pero kung wala kayong cherry tomatoes, you can use regular tomatoes. Slice ko siya ng 4. Ang ganda ng kulay ng ano, oh. Mga ilalagay nating gulay-gulay sa ating salad. Tikman ko to. Uy, ang sarap. Ay! Asim. Yummers na dressing. Hinugasan ko to, ah. Okay. Next is, magpapakulo ako ng water. At lulutuin natin yung noodles. And then, yung ating hipon at saka itong ground pork. And then, ganun lang kadali yung ating, dinner. Simple, healthy, delicioso. Ito pala yung noodles na gagamitin ko. Pwede na to. So, yung iba dito, hindi ko alam kung anong pagkakaiba, pero pakiramdam ko, same-same lang yan. Pero ito yung may pagka-glass noodles. And then, ito naman yung pang, pang sabaw, pang, salad. Ewan, basta, yun na yun. Ayan, tayo na lang natin itong uminit. And then, assemble natin yung aking, lunch, dinner. Kasi gutoms na rin ni. Masarap to, mga kalala. So, tingnan yung ganda ng kulay. Diba? Ganda. Ready to eat? Saktong-sakto. Luto na lahat. So, luto na yung noodles. Luto na yung ating pinakuluan na ground pork. And then, nag-try na ako ng slide dito. Sobrang sarap. Tapos, shrimp. Nilaga ko lang din yan. So, ayan. Assemble ko lang yung para kay Papa Dib kasi ito yung sa akin. Sobrang sarap. Try nyo to. Magagawa nyo din to sa Pinas. Sarap. Good afternoon, mga kalalabs. The next day vlog po tayo. Hindi na ako nakapag-vlog ulit kahapon kasi after kami nag-dinner, after ako nagluto, is wala naman ako masyadong ganap. So, kaya hindi na ako nag-vlog. Sabi ko, dugtungan ko na lang ulit. So, yung mga vlog natin lately is going to be today and another day. Ayun. So, dinudugtong-dugtong ko lang para meron tayong mga ganap ba na iba-iba. So, hala, nangangawit yung aking kamay. Talang ibaba ko kayo. So, kauwi ko lang dito sa bahay, mga kalalabs. Pinalit namin yung binili naming hair iron nung nakaraan. Last week yata yun. So, pinagtripan ko naman yung hair ko. Hindi ako marunong wavy ng hair or mag-curl ng hair. So, pag-aaralan ko muna siya. Pero, bet ko yung may paganyan ha. Oh. Diba? Para siyang, ikaw ba yan, Mami Faye?
May ganun, no? So, yung pinalit namin is ito, Infinite Pro, yung pangalan ng brand. Maganda siya. Medyo mahal nga lang compared dun sa binili naming una. Kasi yung una kasi 2-in-1 yun. Pwede siyang pang curl ng hair, pwede siyang pang straight ng hair. Kaso nga lang, hindi siya masyadong nag-work sa akin. Parang sabi ko, ay hindi to okay. Kaya ibalik na lang and then ipalit. So, yung nabili namin last time is around $70 yata yun or 67, something like that. Pero ito, nasa 147. Sa Hanson Bay namin siya binili. And, nung tinry ko siya, unang saksak pa lang, sobrang sobrang init niya na and nice. So, good quality. Pakiramdam ko magtatagal to sa amin. Infinite Pro is a good brand. So, I think meron din yata to sa London Drugs. Parang yung yung hair dryer ko, parang Infinite din yata yun. Pero sa London Drugs ko yun binili. So, matagal na yun sa akin. So, ayan. And, tinry ko kaagad eh. Hindi makapaghintay. Nag-blow dry, kaagad. Nag-wavy hair. Sabi ko, magtry nga ako mag-wavy hair. Ayan. So, pag-aaralan ko muna. And, kailangan kong bumili ng spray para sa buhok. Kasi, hindi ako gumagamit ng mga, yung heat protection ng iron o kaya hair dryer. So, kailangan natin yun para maprotektahan yung ating hair. Pero sa London Drugs ko na lang siya bibilhin. Ay, bet ko to. Bet nyo rin ba? Parang, Mami Faye, ikaw ba yan? Oh. Ay, shala. Pag manonood ako ng mga tutorial kung paano mag wavy hair, no? So, madalang nyo akong makita na merong ganitong wavy hair. Straight, tsaka lang talaga siya. Yung pangalan nito, straight at saka naka-ponytail. Bet ko yan. Okay. Anyway, ako ay dumaan sa H&M. May nabili akong jeans. So, matagal na ako hindi nakakabili ng jeans. And laging yung nakikitang suot ko is itong wide pants na suot ko ngayon. Ayan. Kasi gusto ko talaga siya. And ito naman is dark color. Medyo mahaba siya sa akin. So, pwede ko siyang putulan. Ako na magtatahi. Or, ang gagawin ko na lang is, putulan ng ganyan, parang ganito sa suot ko. Ginupit ko lang siya kasi, pag dadalhin mo siya sa tahian, mahal, nasa $30 yata. Oo, $30. Sabi ko, ako na maggupit. Pero ito, I think, hindi ko na lang siya puputulan. Itutupi ko na lang siya ng ganyan. Tapos, iron ko siya. And then, ako na lang magtatahi. Kasi, ang mahal naman eh. Sa Pinas ko na lang to papaputulan kung sakali, 'di ba? So, ayan. And, white jeans din to. At mura lang to, no. Nasa $32 lang siya. So, gustong-gusto ko siya. Fit siya. Mayroon akong puwet dito. Ito kasi wala eh. Wala naman talaga akong puwet, no. Maliit yung puwet ko. Pinagpala tayo sa harap, sa puwet hindi. Pinagpala ako dito, yung puwet hindi, ng mga kalalabs. Ay, nako po. So, ayun yung gagawin ko. $32. Ang size ko is size 4. And euro is 36. Kasi iba-iba yung size nila dito eh. 36, ganun. Meron din naman ako nakita na 1 is 24, 0 is 24, 2 is 25, something like that. So, ako kasi nasa around 26, 27 yung baywang ko. Kasi ang hirap magpapayat, no. Papayat ako, ang hirap magpapayat, pero pag nakakain lang ako ng konti, tataba ako kaagad, nakakainis. 'Di ba? So, dahil nga yung diet ko ay hindi nagwo-work, hinayaan ko na lang. Yung weight ko is na lang siya, yung parang i-maintain na lang. So, naman siya, 116 pounds. So, hindi naman siya ganun kabigat. Pero, dapat nga daw yung height ko i-level dun sa weight ko. So, I am 4'11", so dapat nasa 45 kilos daw ako or 100 pounds yata. Pero payat na yun. Oo, kasi natry ko na yun before eh. Sobrang payat ko na lumiit ako na ewan. Wala akong laman. Kaya mini-maintain ko na lang yung, siguro kung talaga papayat ako, gusto ko 110, 105, ganun. Pero wala eh. Nahirapan ako eh. So, sarap kasi kumain. Kaya, na lang. Ang mangyayari na lang is,
huwag na tayo mag-diet. Kumain na lang tayo, no? So, ayun. And, bumili din pala ako ng chicken kasi gagawa ako ng arroz caldo. Actually, kagabi, so after kami nag-dinner, siguro dahil maanghang din yung dinner kagabi, inatake yung acid reflux ko. And, meron akong history ng ulcer. So, grabing sakit, namimilipit ako na hindi ko alam kung anong gagawin ko. Alam nyo ba kung meron kang acid reflux, ang gusto mo na lang ay kumain ng something na para ma-ease yung pain ng acid reflux mo or yung ulcer mo. So, ay nakalimutan ko, dapat bumili ako ng Skyflakes. Kasi yung Skyflakes din, nakakatulong din yun nung nasa Pinas pa ako, bata-bata pa ako. Skyflakes talaga yung yung kinakain ko pag inaatake ako ng ulcer ko. So, I think, sa susunod, bibili ako ng Skyflakes kung sakali. Kasi, normal, lang naman yun, mild, ba diba? So, gagawa ako ng arroz caldo. So, light meal siya. Yung parang, kasi ba diba yung rice is malambot. So, yun yung aking naisip na kainin. Supposed to be cabbage soup. Kaso nga lang, yung cabbage soup na iniisip kong recipe is meron siyang kamatis. So, yung kamatis din is masyadong acidic din yun, diba? So, lately kasi, nahihilig ako sa mga recipe na may acid. So, kalamansi, lemon, lime. So, kagabi talaga, yung niluto kong dinner is hindi siya okay sa akin kasi ang dami niyang lime, tapos on top of that is maanghang. So, inatake talaga yung aking tiyan kahapon. So, ayun. Yun lang, naikwento ko lang sa inyo, no? Okay, maglaga ako ng chicken. Kasi hindi ko alam kung anong oras uuwi si Papa Dave. And, hindi ko pa alam kung ano yung mga plan natin. Hindi ko alam kung pupunta kami ng Richmond kasi meron akong pipick upin. So, ayun. Okay, put away this one. Put away ko lang. Tapos, laga ng chicken. Laga lang ako ng chicken, mga kalalas. I think, alam nyo, hindi ko alam kung itutuloy ko pa yung vlog natin mamaya. I-end ko na lang yung vlog kasi medyo mahaba na rin siya. So, ayun na yung vlog. Sana po ay na-enjoy nyo. If you enjoyed this video, please don't forget to like, subscribe if you haven't yet. I-ring nyo po yung bell icon para ma-notify po kayo sa tuwing mag-upload tayo ng panibagong video. See you on our next vlog. God bless us all. Stay safe and always be kind. Bye-bye!